Magandang araw. May mga guro na nalulungkot kapag may absent sa kanilang mga estudyante. Naiisip nila hindi matututuhan nito ang kanilang mga ituturo sa araw na ito. Sa ating kwento, ang pag-absent ni Lori ay nagbunga ng maganda. Si Lori ay isang single mom. Bagamat nagkamali sa pag-ibig, ay sinikap pa rin niyang makabangon. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. At nagtagumpay naman siya dahil nagkaroon siya ng magandang trabaho at na-promote pa. Kaya lang, nagkasakit ang kanyang anak. Na-ospital ito, kaya nakapag-absent siya ng 2 araw pagkatapos ng kanyang promotion. Naku girl, mabuti pumasok ka na. 2 days ka nang hinahanap ni Sir Ryan. Bati ni Glenda kay Lori nung makita ito sa kanilang opisina. Nagpaalam naman ako kay Meldy yung sekretary niya. Ay, ewan ko ba kung bakit hinahanap ka niya. Puntahan mo na lang. Alam naman, masungit ang bago nating manager. Sabi pa ni Glenda na may pag-aalalang nababaka sa muka para sa kaibigan. O sige, dyan ka na muna Glenda. Pagtatapos naman ni Lori at marahang tinungo ang opisina ng boss. Good morning, sir. Bati ni Lori sa boss nang makapasok ito sa opisina ni Ryan. Nakatayo siya sa harap ng mesa nito. And what's good in the morning, Miss Lori Gonzalez? 2 days kang wala, sabi ni Ryan na nagsalubong pa ang mga kilay. Pasensya na po, sir. Hindi lang po talaga maiiwasan eh. Pero nagpaalam naman po ako sa secretary niyo. My secretary is not me. Dapat sa akin ka nagpaalam. Napayuko naman si Lori nang marinig ang pagtaas ng boses ng boss. Sorry po. Hindi na po mauulit. Talaga lang kasing hindi pwedeng wala ako doon. At ano naman ang dahilan mo kaya wala ka? Nagkasakit pong anak ko, sir. Na-hospital po siya. At inalagaan ko. Malungkot na sabi ni Lori. Para namang naantig ang puso ni Ryan sa narinig na yon sa dalaga. Hindi maitatago na nagulat din siya. Hindi naman kasi halata kay Lori na may anak na siya. Si Lori naman ng mga sandaling yon ay nakadama ng lungkot at pagkahiya. Nahihiya siya dahil kapopromote pa nga lang naman niya nakapag-absent na siya. Ngunit wala naman siyang magagawa. Kailangan siya ng kanyang anak. Tama pala ako sa inaalala ko. Pagagalitan ka ni Sir Ryan. Sabi ni Glenda sa kaibigan habang nasa kantin sila para mananghalian. Oo nga Glenda hiyang-hiya nga ako. Masungit talaga yung bago nating manager Sagot naman ni Glenda. Sana pala hindi na lang niya pinalitan yung daddy niya. Mabuti pa yun, mabait. Napupuna nga namin na parang masungit si Sir Ryan lalo na pagdating sa babae. Para bang may galit siya sa mga babae. Nagtataka namang sabi ni Glenda. Noon ay hindi pa rin sila kumakain kahit na nga nasa harap na nila ang kanilang tanghalian. Pero alam mo, may napuna ako sa kanya. Ano naman yun? Para bang nag-ibang reaksyon ng mukha niya nung malaman niyang may anak ako. Ewan ko kung naawa lang ba siya sa akin. Nagtatakang pagtatapos ni Lori. Sa kabilang dako, naging interesado naman si Ryan sa narinig kay Lori. Ipinakuha niya ang record ng babae sa kanyang sekretarya. Babasahin na sana niya ito nang biglang bumukas ang pintuan sa kanyang opisina at inuwan nito si Kenneth, ang kanyang kaibigan.
Niyayaya siyang mag-bar nito. Bagong bukas lang yung bar, bro. At maraming magagandang chicks doon. Sabi ni Kenneth, sabay tawa ng bahagya. Kenneth, can't you see? I'm busy. Hindi ako makakasama sa inyo. Pero hahanapin ka ng tropa, bro. Tell them I'm busy. Nawala naman ang ngiti ni Kenneth at humalkip-kip ito. Sabay tingin sa kaibigan. Kaya hindi ka makapag-asawa eh. Puro trabaho na lang ang iniisip mo. Para namang hindi interesado si Ryan sa sinabi ng kaibigan. Isa pa, Kenneth. Nangako ako kay Jeff na sabay kaming magdi-dinner tonight. Ayoko namang biguin yung bata. Wala nang nagawa si Kenneth kundi ang iwan na lamang ang kaibigan. Lumipas ang mga araw. Tila nabawasan naman ang kasungitan ni Ryan. Napansin ito ni Glenda at maging si Lori. Samantala, sa bahay naman nila Lori ng gabing yon ay, "Anak, tulog na ba ang apo ko?" Sabi ni Nena, ang nanay ni Lori. "Opo, inay. Tulog na po siya. Napatulog ko na kaya iniwan ko na po sa silid niya." "Ay, mabuti naman. Alam mo, napakasipag mag-aral ng batang yan." Sabi pa ng nanay ni Lori sabay ngiti sa anak. Noon ay magkatabi silang nakaupo sa sofa. "Kaya nga po natutuwa ako, inay. Sabi nga po pala niya, may award siya sa recognition day nila." "Ay, oo. Oo, siya ang nanguna sa kanilang klase, anak. Gusto niya naroon ka sa araw na iyon." "Pupunta po ako, inay." Pasayang sabi ng babae. Kaya lang, papaano naman yung masungit mong boss?" "Ako na po ang bahala. Basta gagawan ko po ng paraan yun. Tsaka, mukhang nabawasan na rin naman po ang kasungitan ni Sir Ryan ngayon." Nakangiting pagtatapos ni Lori. Sa edad na 26, ay maganda at sexy pa rin si Lori. Kaya naman may mga manliligaw pa rin siya. Isa sa kanila ang mayabang na si Nick, na 9 na taon ang agwat kay Lori. Isang hapon, nagulat ang dalaga nang makita sa labas ng opisina nila ang lalaki. "Ikaw pala, Nick. Bakit narito ka?" Nagtatakang tanong ni Lori sa lalaki. "Sinusundo ka. Yayayain kitang mag-date." Nagulat naman si Lori. "Ano? Mag-date?" "Nick, hindi tayo mag-boyfriend. Bakit naman ako makikipag-date sa'yo?" Inis ngunit nakuha pa rin ngumiti ng dalaga. Lori, wala namang masama kung makipag-date ka. Isipin mo ang sarili mo. Mag-relax ka. At hindi yung puro anak at trabaho mo na lang ang iniisip mo. Masaya ako sa buhay namin ng anak ko. Kailangan mo pa rin ng lalaki sa buhay mo. At ako ang lalaking yun. Mayabang pang sabi ng lalaki sa dalaga. Sabay hawak sa kamay nito. Kaya halika na. Sumama ka sa akin para mas maging masaya ka. Sandali, bitiwan mong kamay ko. Bakit mo ba ako hinahawakan? Inis na sabi ni Lori. Ikaw naman ikaw na nga ang pasasayahin, ayaw mo pa. Ang hirap sa'yo, may karanasan ka na pakipot ka pa. Inis namang sabi ni Nick. Tila nauubos na ang pasensya niya sa dalaga. Bastos! Hindi ko pinipilit ang sarili ko sa'yo. At hindi porke may karanasan ako, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Bitiwan mo ang kamay ko at umalis ka na. Ayoko nang makita pang pagbubuka mo. Galit na sabi ni Lori. Kung maaari nga lamang isampalin na niya ang binata. Ngunit lalong hinigpitan ni Nick ang hawak sa kamay ng dalaga. Ano ka ba? Sinabi kong bitiwan mo ko eh. Hey! What are you doing to my employee? Sabi ng papalapit na si Ryan. Wisit, may istorbo. Bulong naman sa sarili ni Nick. Sir Ryan, natutuwa namang sabi ni Lori. Sa isip niya,
meron na siyang tagapagligtas. Bitiwan mo siya at wag kang namimilit ng ayaw. May otoridad na sabi ni Ryan. O ayan, Sabi naman ni Nick, sabay biglang binitiwan ang kamay ng dalaga. Umalis ka na, Nick, at mula ngayon, ayoko nang makikita pang pagmumukha mo. Galit na pagtatapos ni Lori. Galit at dismayado namang umalis si Nick. Alam niyang yun na ang huling pagkikita nila ng dalaga. Salamat po sa pagtulong, Sir Ryan. Pasasalamat ni Lori kay Ryan sabay napatitig dito. At para bang ngayon lang niya naunawaan na super gwapo pala ang boss nila. sino bang lalaki yun? Boyfriend mo? Naku, hindi po. Manliligaw ko po siya. Pero hindi ko siya gusto at lalong hindi ko siya magugustuhan ngayon dahil sa ginawa niya. Para namang ikinatuwa ni Ryan ang narinig kay Lori. Inalok niya ang babae na ihahatid sa tinutuluyan nito. At pumayag naman si Lori. Doon na nakita ni Ryan si Chocolate, ang anak ni Lori na may 7 taong gulang. Yun ang naging simula ng pagkakalapit ng dalawa. Minsan, naisip ni Lori na ipagluto ng ulam ang kanyang boss. Gusto niya kasing pasalamatan ito sa magagandang ginagawa sa kanya. Hindi ka na dapat nag-abala pa, Lori. Sabi ni Ryan, makaraang makita ang ulam na iniluto ni Lori. Wala po yan, sir. Maliit na bagay lang po yan. Pasasalamat po yan sa mga kabutihan ninyo sa akin. O sige, salamat. Kumain na po kayo. Mag-2 na pero hindi pa kayo kumakain. Nakangiti at may concern na sabi ni Lori sa boss. Okay, thank you. Hindi ko na nga namalayan ng oras sa dami ng trabaho ko eh. By the way, di ba tomorrow is the recognition day of your daughter? Opo sir. At may award nga po siya eh. Masayang sagot naman ni Lori. And I'm sure you wanna see her tomorrow receiving her medal. Opo sir. Talagang gusto ko po. Kaya nga magpapaalam po sana ako na makapag-absent ang isang araw. Nahihiya namang sagot ni Lori. Okay, sige. Magpunta ka. Talaga po? Talaga ho, sir? Oo. Okay lang yun. Ako nga, yung anak ko, gusto ko rin nakikita na tumatanggap ng medal. May anak po kayo? Gulat na gulat namang sabi ni Lori. Oo, Lori. 8 years old naman siya at isang batang lalaki. Jeff ang pangalan niya. Pagtatapat naman ni Ryan. Doon na nga naipagtapat ni Ryan kay Lori ang lahat. Pilit namang itinago ng dalaga sa binata ang pagkaawang naramdaman dahil sa nalangan. Ngunit yun ay hindi niya naikubli kila Nena at Glenda. May anak na pala ang boss ninyo. Gulat na sabi ni Nena. Noon ay nakaupo silang 3 sa kusina at nagmimerienda. Opo, inay. Jeff ho ang pangalan ng bata at 8 years old na raw. Ganun ba? Hindi halata, girl, Kasi, mukha namang binata si Sir Ryan. Sagot naman ni Glenda na bagamat gulat ay kumakain pa rin ng merienda. Iniwan daw si Sir ng mami ni Jeff. Noong ilang buwan pa lamang yung bata. Bakit daw? Nagtatakang tanong ni Glenda. Magkasama kasi sila noon sa kondo nito. Nagsasama sila tapos na-aksidente si Sir. Inakala daw ng babae na hindi na siya makakalakad kaya iniwan sa kanya yung bata at sumama yung babae dun sa ibang lalaki. Oh, kawawa naman pala ang boss niyo. Mayaman na naloko pa. Naawa namang sabi ni Nena. Oo nga, girl.
Kawawa naman si Sir. Talagang hindi porke mayaman ka, hindi ka na maluloko. Dugtong naman ni Glenda. Oo naman, makikita pa rin yun sa katapatan ng nagmamahal. Pero alam mo, ang cute pa rin ang nangyari. Sagot naman ni Glenda kay Lori. Ano naman ang cute doon? Gulat na sabi ni Lori. Noon ay nagsimula na siyang kumain ng meriendang inihanda ni Nena. Kasi pareho kayong single parent. Single mother, meet single father. Sagot ni Glenda sabay tawa. At masaya silang kumain. Hindi pinansin ni Lori ang birong yun ni Glenda. Ngunit ang totoo, iba na ang tingin ni Lori kay Ryan. Magaan na ang loob niya sa binata. At ayaw man niya ay nagugustuhan na niya ang kagwapuhan ng kanyang boss. Isang umaga, nagpaalam si Nena kay Lori. Uuwi ito ng probinsya upang dalawin ang kapatid niyang may sakit. Nagkataon namang may trabaho si Lori. Kaya naman naisip niyang isama na lang si Chocolate sa kanyang opisina. Mami, bakit niyo po ako binibihisan? Kasi anak, wala ang lola Nena mo. Kaya isasama kita sa office. Walang mag-aalaga sa'yo dito eh. Yes! Gusto ko po yan, Mami. Gusto ko po. Pero magpapakabait ka ron at huwag kang maglilikot. Opo, Mami. Promise. Ang masayang pagtatapos ng mag-ina. At lumakad na nga sila patungong office. Sumakay sila sa taxi. Sa parking lot na ng gusali, nagpababa si Lori. Nagkataon naman, dumating na rin doon si Ryan. Kasama ang anak nito si Jeff. Oh, Lori, kasama mo pala si Chocolate. Oo, sir. Umuwi kasi ng probinsya namin si Inay para po dalawin ng kapatid niyang may sakit. Wala pong mag-aalaga kay Chocolate. Pero huwag mo kayo mag-alala, hindi po maglilikot ang anak ko. Nahihiyang paliwanag ni Lori sa boss. Okay lang yun. Ako nga ang anak ko, sinama ko rin. Kasi nagkaroon ng emergency ang yaya niya. Hello po, Tito Ryan. Masayang bati ni Chocolate kay Ryan. Sinabi kasi ni Ryan sa bata na tito na ang itawag sa kanya. Hello, baby girl. How are you? Masayang bati ni Ryan kay Chocolate. I'm okay naman po, Tito. Sagot naman ng nakangiting bata. Daddy, who is she? Tanong naman ni Jeff. Sinadya niyang tanungin na ang ama dahil ang totoo, gusto niyang ipakilala siya nito sa bata para makalaro niya. Jeff, siya si Chocolate. Ang anak ng employee kong si Lori. Hello, Jeff. Hello, Chocolate. Ibig po bang sabihin, Daddy? Magsistay din po siya dito sa office niyo? Tanong ni Jeff habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa ama at sa bata. Yes, son. Dahil may trabaho din ng mami niya rito. Sagot naman ni Ryan sa anak. Di, pwede po kaming maglaro. Okay. You can play in my secret room. Yes! Thank you, Daddy! Napapalakpak na sabi ni Jeff. Chocolate, anak. Huwag kayong mag-aaway ni Jeff, ha? Huwag kayong magulo sa secret room ni Sir. Yes po, Mami. At masaya na nga silang pumasok sa opisina. Pagkatapos ay inihatid ni Lori si Chocolate sa secret room ni Ryan. Pagdating ng tanghali, isinabay na ni Ryan sina Lori sa pagkain. Nagpunta sila sa restaurant na malapit sa opisina ni Ryan. Para silang isang pamilyang tingnan, hindi naman sila binigyan ng sakit ng ulo ng mga bata sa maghapon. Ilang araw na naging ganito ang sitwasyon ng mga bata. Wala namang naging problema. Kaya naman tuwang-tuwa si Ryan. Oo, tuwang-tuwa siya dahil sa pagkakasundo ni na Jeff at Chocolate. Ang totoo kasi, may damdamin na siya kay Lori.
Balak na nga niyang magtapat ng pag-ibig sa babae. At isang gabi nga ay nakakuha siya ng pagkakataon. Habang nasa bahay siya ni na Lori, doon ay ipinagtapat na niya ang kanyang pag-ibig sa babae. I love you, Lori. Doon pa, bumilis naman ang pagtibok ng puso ni Lori. Nagulat siya sa sinabi ni Ryan. Ganun pa man ay pinilit pa rin niyang makapagsalita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ryan? Oo, Lori. Mahal kita. Sagot naman ni Ryan na nakatitig pa sa mga mata ni Lori. Pero may anak ako, tsaka empleyado mo lang. Hindi yun hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. At saka may anak din naman ako. Hindi mo ba napapansin? Magkasundo nga sina Chocolate at Jeff. Pareho silang sabik sa kapatid. Pero Ryan, nag-aalangan namang sagot ni Lori. Tanggapin mo ng pag-ibig ko, Lori. At pangako, magiging mabuting ama ako kay Chocolate. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ng ama ni Chocolate. Hindi kita iiwan. Pangako ni Ryan na napahawak pa sa kamay ng babae. Masugid nga niyang niligawan si Lori. Madalas nga sa panliligaw niya ay isinasama din niya si Jeff. Sana, sagutin na ng mami mong daddy ko, no, Chocolate. Para maging magkapatid na tayo. Oo nga, no? Tapos, Kuya Jeff na itatawag ko sa'yo. At kapag may maaway sa'yo, ipagtatanggol kita. Masayang pag-uusap ng mga bata. Para namang dininig ng langit ang kanilang hiling. Dahil makalipas ang ilang buwan ay tinanggap ni Lori ang pag-ibig ni Ryan. Dahil wala namang tutol sa panig ng dalawa, makaraan ang 6 na buwan ay idinaos naman ang kanilang kasal. Ganun na lang ang kanilang kaligayahan. Lalo na sina Chocolate at Jeff. Dahil natupad ang kanilang hiling. Sa paglipas ng mga taon ay nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawa. Naging maligaya naman ang kanilang pagsasama. Waring naging leksyon sa kanila ang kanilang naging karanasan upang ingatan ang kanilang pagsasama. Isang gabi habang nasa resort sila at binamasdan ang magandang bilog na buwan, ay Bukas, idaraos na ang ating 25th wedding anniversary, love. sabi ni Ryan sa asawa habang hawak ang kamay nito. Oo nga, love. Ang bilis ng panahon. Nini may asawa na sina Chocolate at Jeff. At ang 2 na lang nating anak ang kasama natin. Nakangiti namang sabi ni Lori sa asawa. Alam mo, mabuti na lang pala at nag-absent ka noon. Noong katatapos mo pa lamang na na-promote. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Lori. Dahil napansin kita at nagkaroon tayo ng maligayang pamilya. Tumatawang pagtatapos ni Ryan. Sabay yakap sa asawa nito. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.